Hi guys, ayan, review muna tayo para sa pre-calculus, especially sa mga grade 11 dyan. So, meron tayong dalawang definition ng conic section. Una yung tinatawag nating geometrical definition and yung pangalawa yung tinatawag natin na definition when this conic section is formed by the cone and the plane intersection. So si circle, ang una, circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point called the center. The constant distance from the center to any point on the circle is called the radius. So halimbawa, yung sinasabing, say for example, ito, meron tayong circle, meron tayong circle. Ayan. Nade-define natin siya, set of all points. Ibig sabihin, meron tayong meron tayong isang point, na tinatawag na center at yung distance niya papunta doon sa isang point na yon, tinatawag nating radius. So kung merong point tayo dito na equivalent din sa radius na yon nung nauna, yung distance niya from that fixed point, yung center, yung set of all points na yon, ay nakakabuo tayo ng tinatawag na circle. Sa intersection naman, a circle is formed when a plane intersects a cone parallel to its base or perpendicular to the axis, yung vertical axis. This produces a closed, perfectly round shape as the plane is perpendicular to the cone's axis. Next is the parabola. Sa parabola, sa geometrical definition niya, it is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point called the focus. Kung dun sa circle, ang basehan natin na fixed point is the center, dito naman, focus. And a fixed line called the directrix. Equidistant, ibig sabihin, yung lahat ng points sa parabola, pareho ang distance nila magmula sa point na yon papunta sa focus at mula sa point papunta sa directrix. And sa intersection naman, a parabola is formed when a plane intersect the cone parallel to one of its slant height. Yung slant height, yung let's say for example, sorry wala kasi akong whiteboard na dala. Say for example, ito yung, nakikita ba? Ayan. Say for example, ito yung cone, okay? Ito yung slant height. Ayan. Ito yung slant height natin. So kapag yung plane natin nag-intersect sa cone, na parallel sa isang slant height nito, nakakabuo tayo ng tinatawag na parabola. Okay. Next is the ellipse. Sa ellipse naman, meron tayong dalawang point or dalawang foci, na kung saan yung points, set of all points in a plane, yung summation ng distances nila papunta sa dalawang fixed point na to, papunta sa dalawang focus, is constant. Ibig sabihin, pare-pareho yung summation nila. Tatandaan na ito ay equal sa 2a. Kapag sa formation naman, sa intersection ng cone or double helix circular cone at ng plane, sa ellipse naman na-form when a plane intersects the cone at an angle that is oblique to one cone's axis but does not cut through both knobs. Ibig sabihin, pumasok siya ngayon sa isang cone pero hindi siya tumama sa pangalawang cone kasi 'di ba double helix 'yon. So pumasok lamang siya sa isang cone.
Pwedeng sa taas or pwedeng sa baba lang, pero hindi sa dalawang cone. Kapag pumasok sa dalawang cone, ang mabubuo natin is hyperbola. Geometrically, dinedefine natin siya as set of all points in a plane such that the absolute difference of the distances from any point on the hyperbola to fixed point, which is the foci, is constant. So, kung dun sa ellipse, summation ng distances nung points papunta sa dalawang foci, ito naman, difference. So, kaya kung mapapansin nyo, yung equation natin, x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Sa ellipse, sa hyperbola naman, ginagawa nating x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, nagiging difference. Sa formation naman, a hyperbola is formed when a plane intersect both naps of the cone at an angle steeper than the cone side. Ito, yung kapag tinamaan niya, yung tatamaan niya yung dalawang double helix circular cone o yung dalawang cone, tatamaan niya yon nung plane kaya nakakabuo ng hyperbola. Kaya tatandaan nyo na ang hyperbola, siya ang conic section na merong dalawang branches. May dalawang branches siya. Kapag say for example, merong exam, isa sa mga tanong sa exam, alin sa mga conic section ng may dalawang branches, alam nyo agad ang sagot na hyperbola. Kasi sa double helix circular cone, yung dalawang cone, tatamaan yun ng plane para makaform tayo ng hyperbola. So yan, sana malinaw yan, Okay, next. Halimbawa naman ang tinatanong sa atin is the relationship between the focus and the directrix of the parabola. Ano ba ang relationship ng focus and ng directrix ng parabola natin? So say for example, meron tayong parabola na ito, tapos meron tayong parabola that opens upward. Okay. Sorry. So, meron tayong parabola that opens upward. Ito yung center ng parabola. Okay? Ito yung center ng parabola. Okay? Nandito naman yung focus. Mali yung ginamit ko. Nandito yung focus. Ang hirap. Sorry, wala akong pen tool eh. Let's say, nandito yung focus and nandito yung directrix. So, kung ang tinatanong sa atin, ano yung relationship ng focus at ng directrix ng parabola, ang magiging sagot natin dyan, ang magiging sagot natin is, they are equidistant. They are equidistant, meaning to say, pareho yung distance nila, and they are in opposite direction. Kasi nga, yung focus natin nandito sa papunta sa loob or sa unahan or in this case sa taas ng parabola natin, samantalang yung directrix nasa likod or papunta sa baba. Okay? Uulitin ko, yung relationship ng focus at ng directrix, yung relationship nila is equidistant kasi let's say for example, may point tayo dito, 'di ba? By definition kanina, si parabola ay nabubuo set of all points na kung saan yung distance niya mula sa focus papunta diyan, So let's say this is PF. Tapos yung distance niya papuntang directrix, let's say this is PL. Sorry, hindi ko kasi nadala yung pen tool ko. So this is P and L. So yung distance nilang dalawa is equal or the same. Kaya tinatawag na equidistant. Equidistant and in opposite direction. So tatandaan natin yan. Okay, halimbawa naman given yung equation na y
squared equals 12x, hahanapin natin, ang hinahanap natin is the location of the focus. So, kung yan yung equation, alam natin na that opens or that parabola opens upward. Ano? So, malamang sa malamang nandito yung focus niya. Okay? Sa banda dito, sa taas. Ngayon, paano ba natin mahanap yung focus? Remember na ang general equation nito or ang standard equation nito is y squared equals 4cx. Okay? So, ibig sabihin, itong 12, equivalent siya sa 4c. Ang gagawin mo lang, i-equate natin 4c equals 12. Okay? Then, para makuha natin si c, divide natin both sides by 4. Okay? So, yung 4 dito, maka-cancel out. Ang matitira, si C, okay, C equals 12 divided by 4 is 3. Ibig sabihin, yung C mo is equal to 3. So, kung hahanapin natin yan, since etong equation na to, alam natin na ang vertex nito ay nasa origin, no? Ibig sabihin, eto, okay, ayusin natin yung graph natin. So, kung nasa origin, ibig sabihin, nandito siya. Okay? Ibig sabihin, 3 units papunta sa taas. So, 1, 2, then 3. Nandito yung focus mo. Ano yung location niyan? That is 0 and positive 3. Yan yung magiging sagot mo. So, ang hinahanap, location ng parabola, given yung equation, ganun lang po yung gagawin. I-equate mo siya sa 4C para mahanap mo yung location ng focus mo. Ito naman, halimbawa, ang problem natin, if the equation of an ellipse is x squared over 9 plus y squared over 16 equals 1, what are the lengths of the major and minor axes? Dito sa given na equation, ito yung given na equation natin, ano? Alam natin agad na yung orientation ng ellipse natin is vertical. Vertical, ibig sabihin, nasa y yung ellipse natin. Kasi, kung makikita nyo, yung 16 mas malaki sa 9. Sabi natin, A is greater than B. Okay? So, kung si A is greater than B, ibig sabihin, ang equation natin, ang standard equation natin ay x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. Sabi natin kapag kung nasaan yung kasama ni A, nandun ang orientation ng ating ellipse. Tandaan niyo yan ha. So ngayon, since yung 16 mas malaki sa 9, yung A nandun sa Y, vertical ang ating ellipse. So, ang hinahanap sa atin, major and minor axis. Sino ba si major and si minor axis? Si major axis, kung meron tayong ellipse, halimbawa, yan yung ellipse, gawin natin na vertical. Kasi vertical yung given natin. Vertical na ellipse. Okay. Halimbawa, meron tayo dyan na x and y coordinate. Yung A natin ngayon, okay, yung A natin, eto ang A natin from the center papuntang vertex. Center papuntang vertex. Okay? That is A. This is another A. Okay? Ngayon, ang tinatawag na major axis, eto. Eto. Simula dyan sa vertex, unang vertex papuntang ikalawang vertex. Eto yung major axis na tinatawag. So, kung yan yung major axis, ibig sabihin, Ibig sabihin, ang major axis mo, Ibig sabihin, ang major axis natin ngayon is equal to 2A. Yan ang major axis natin. Yung B naman, eto, ang B natin dyan ngayon, simula dito sa co-vertex na to, hanggang dito.
Ayusin natin. Ang cover text natin simula dito hanggang dito. Nasa loob ng dalawang co-vertices. Again, major axis, ang endpoints niya dalawang vertices. Ang minor axis, ang endpoints niya dalawang co-vertices. Tatandaan niyo yan. Ibig sabihin, ang minor axis natin equal sa 2b. Okay? So yan yung hinahanap natin. Ngayon, para mahanap natin yan, balikan natin yung equation. Sabi natin kanina, this is x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. So kung ang e natin ito na kay y, ibig sabihin a squared equals 16. Then b squared equals 9. Ngayon, para makuha natin yung value ng a and b, square root lang natin both sides. Square root ng a squared, square root ng 16. Therefore, makukuha natin a equals square root ng 16 is 4. Then, same lang yung process na gagawin sa b. Square root ng b is b, or square root ng b squared is b. So, b equals square root ng 9 is 3. So, ang A pala natin is 4 and B is 3. Again, ang hinahanap natin major axis, which is the 2A, and minor axis, which is the 2B. So, 2 times 4, yung A natin is 4, that is equal to 8. And 2 times 3, that is equal to 6. Meaning to say, ang major axis natin is 8, ang minor axis natin is 6. So, sana malinaw yun.